Taong 2001. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa isipan ko ang araw na iyon. Parang kahapon lamang nangyari ang lahat. Isa sa mga hindi ko makakalimutang kabanata ng buhay ko ang sinasabing pagsanib ng isang tikbalang sa isa naming kamag-anak. Huwag niyo po sana akong husgahan, pero kahit ako, hirap paniwalaan ang mga nangyari dahil para sa akin ay totoo ang lahat ng ito sapagkat ako mismo ang saksi. Noon, sumama lamang ako kay Tito Ernesto sa bahay ni Kuya Rene, ang asawa ng pinsan kong si Linda. Piyesta kasi sa kanila, kaya abala ang lahat sa pagluluto at pag-aayos. Tahimik lang sana ang umaga, pero nagulo ang lahat nang biglang magwala si Kuya Rene. Una ay akala namin na lasing lamang siya. Kilala kasi si Kuya Rene sa pagiging maharot kapag nakakainom. Pero kakaiba ang pagkilos niya noon. Para siyang hayok na hayok. Ang lakas ng kanyang pagsigaw na parang may kakaibang galit sa mga mata niya. Pulang-pula na ito na parang nagbabaga. Ernesto! Tulungan mo kami dito! Tulungan mo kami! Madali! Ika pa nga ni Linda habang pilit na yumayapos kay Kuya Rene, pero tila lalo itong nagwawala. Kitang-kita ko pa na 5 lalaki na ang sumusubok na magpigil sa kanya, kasama na doon si Tito Ernesto. Pero parang wala silang laban sa kakaibang lakas na lumukob kay Kuya. Maya-maya lamang, may narinig kaming malakas na tunog mula sa kanya. Isang halinghing. Opo, parang ungol ito ng kabayo. Kakaiba ang naririnig namin. Napatigil kami sa pagkilos at napatingin sa isa't isa. Dahil hindi lamang halinghing iyon, parang hayop na nanggigigil. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumakbo papalabas si Tito Ernesto. Nakalaunan ay bumalik ito na may kasamang isang payat na matandang lalaki na halos kasing taas lang ng aming aparador. Si Mang Tata, ang kilalang manggagamot sa kanilang bayan. Hindi ko alam kung bakit, pero pagkapasok pa lamang niya, nagbago ang pakiramdam sa buong bahay. Parang may dala siyang kakaibang lakas ng loob na napansin ko kung ano ba ang dala-dala niya. Isa itong mahabang pamatpat na sanga ng bayabas, saka isang pang-eskoba, na kung hindi niya seryoso ang sitwasyon, baka matawa pa ako. Pero nung mga oras na iyon, napapaisip ako, ano nga ba ang magagawa ng mga bagay na iyon laban sa isang taong nagwawala? Pero bigla itong gumitna, naika ng matanda. Bebe, tuwag kayo. Bebe. Malimig ang tinig ni Mang Tata habang hinahawakan pa niya ang kanyang pamatpat. Dito ay walang nagtanong, lahat kami ay sumunod na lamang. Habang lumalapit siya kay Kuya Rene, napansin namin, tumigil ang paghalinghing nito. Bigla pa siyang natigilan na parabang nakaramdam ng takot. Naika pa ng matanda habang umiikot ito sa may paligid ni Kuya Rene. Ano? Hindi ka pa kikibo? Tikba lang. Magito ka pa lamang. Alam kong hindi mo yan sinasadya, pero hindi kita hahayaang magpatuloy sa iyong pagwawala. Lumabas ka na dyan. Nang walang ano-ano'y, isang hampas ng pamatpat ang ginawa ni Mang Tata sa may ere na parabang tumama ito sa kung anong hindi nakikita. Dito biglang yumuko si Kuya Rene, nanginginig, na parabang napaso sa ginawa ng matanda. Ano? Hindi mo kikibuin? Ha? Hindi mo ako kikibuin? Tumigil ka na! Wika pa ni Mang Tata habang ang isang kamay nito ay dahan-dahang hinahagod ng eskoba ang ulo ni Kuya Rene. Napatakip pa nga ako ng aking bibig dahil hindi ko na mapigilang matawa. Dahil paano ba naman makikita mo ang ganitong sitwasyon? Parang talagang kakaiba. Para siyang nangangabayo.
na sinusubukang pakalmahin ang isang nagwawalang hayop. Habang hinahagod niya si kuya, nagsimula siyang mag-usal ng dasal. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya, pero naramdaman ko na biglang gumaan ang hangin. Dito ay biglang nagsindi si Mang Tata ng tabako. Humugot ito ng malalim na hininga. Saka ibinuga ang usok nito sa may ulo ni Kuya Rene. At sa pagkakataong ito, nang dumampi ang usok sa may ulo ni Kuya Rene, ay bigla itong nangisay. Halos kasabay ng pagbagsak ni Kuya Rene sa may sahig ay ang malakas na pag-ihip naman ng hangin. Kusang bumukas ang bintana kahit wala namang ventilador o kahit anumang dahilan. Nakita ko ang kurtinang tangay-tangay ng malakas na hangin na para bang may umalis papalabas ng bintana. Dito ay napatahimik kaming lahat. Para bang walang gustong magsalita. Pero iisa lamang ang sigurado ko. Wala na ang sinasabi ng matanda na tikbalang. Ilang minuto ang lumipas bago nagising si Kuya Rene. Malinaw pa sa alaala ko kung papaano din siya nagulat nang makita ang buong paligid. Basag-basag ang mga gamit. Ang mga mesa ay nakabaliktad at halos walang maayos na gamit sa may loob ng sala. Naikapan niya sa may itsura niyang gulat na gulat habang pilit na bumabangon. Nay! Nay! Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit ang gulo-gulo dito? Mayroong bagyo? Ano nangyari? Pero ang pinsan kong si Linda na kanyang asawa ang siyang tumayo. Saka sinimulan siyang hagurin gamit ang eskoba ni Mang Tata. Huwag kang munang gumalaw. Baka may matira pa dyan. Baka bumalik pa yung sumanib sa'yo. Huwag ka malikot. Ano ba, Linda? Ano ba? Ano to? Hinihimas niyo ko para akong kabayo. Tigilan mo nga yan. Na dito, ipinaliwanag ni Mang Tata ang lahat na ang sumanib kay Kuya Rene ay isang bagitong tikbalang. Na malamang daw, naligaw ito sa may katawan nang hindi sinasadya. Naayon naman sa pakiramdam ni Mang Tata, hindi naman daw masama ang tikbalang na iyon. Pero kung magtatagal ito sa katawan ng tao, maaaring magdulot ng mas matinding pinsala. Na kung kaya ay gano'n na lamang din daw ang naging pagkabayolente nito kanina, ay dahil natataranta ang bagitong tikbalang. Hindi pa daw nito alam kung papaanong makakalabas sa nasanibang katawan, kung kaya daw ito kanina ay nagwawala. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging maingat, maging magalang sa ating paligid. Hindi natin alam kung sino o ano ang mga naninirahan sa lugar na ating binibisita. Ultimo dito sa ating tirahan. Namangha kaming lahat, nagkakatinginan hanggang si Mang Tata ay nagpaalam. Nung gabi ding iyon, pinaglinis si Kuya Rene ng lahat ng gamit na kanyang nasira. Nang bigla muli itong nangisay. Wari naninigas habang sinasabing, Nay! Bumabalik yata yung tikbalang. Muli niya akong sinasaniban. Hindi ko maigalaw ang katawan ko para maglinis. Agoy ko! Ganon? Ha? Agoy! Ganon? Teka, pahiram nga ako ng latigo ng kapitbahay natin. Ay? Ulong to? Yun lang. Ito nga oh. Parang biglang umalis yung tikbalang oh. Ang galing. Saka na daw siya babalik. Naku. Ang sabihin mo, bumabalik sa'yo ay katamaran. Sige ka, pag ako ang sinapian, hindi nyo kakayanin ang galit ko. Ano? Ha? Gusto mo? Nanay naman no. Sa itsura mong yan. Sasaniban ka ng tikbalang. Eh mukha kang diwata. Totoo? Hindi ka nagsisinungaling? Oo naman nay. Kamukha mo si diwata eh. Yung tindera ng pares. Hatawin kita ng aparador eh. Ano? Niloloko mo ako, ha? Ito na nga oh, magwawalis na nga eh. Ama na. Hanggang ngayon,
Naniniwala ako sa sinabi ni Mang Tata. Huwag tayong maging pabaya o bastos sa ating paligid. Maging magalang tayo, hindi lamang sa kapwa-tao, kundi pati na din sa mga nilalang na hindi natin nakikita. At higit sa lahat, huwag nating maliitin ang mga kwento ng ating mga nakakatanda. Sa huli, baka sila pa ang magligtas sa atin sa gitna ng kaguluhan at kapahamakan. At sa araw na iyon, naniniwala ako, hindi lamang sa mga tikbalang, kundi na din sa kapangyarihan ng respeto, dasal at lakas ng loob. Hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento, na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe, na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes, na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.